Hallelujah. Ang pinagpalang ano po, gabi po sa bawat isa. No? So, pinagpala po ba ang bawat isa? Amen. So, sabi po dito sa 1 Corinthians 3:10, by the grace God has given me, I laid the foundation as a wise builder, and someone else is building on it, but each one should build with care. Verse 11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Pwede po ba natin palakpakan natin Panginoon? Pwede po natin Panginoon. Just pwede po tayo kumayo. Jesus, the name above every other. Jesus, the only one who can ever save. Worthy of every prayer we will ever make. We live for you. We live for there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and watch me. Show me who you are and give me your identity. May your God knows around me. Where you will go, worthy of all the praise we will ever sing. Worthy of every breath we will ever take. We live for you, oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who can ever save. Worthy of every man with the thunder, we live for you. Oh, there is no one like you. There is nothing beside you. Open up our lives and watch me. Show me who you are and give me your heart and give me in nothing goes around me. Oh, there is no one like you. There is nothing beside you. Open up my eyes and watch. Show me who you are and give me your heart and give yours around me. Oh, your name, oh, and I will be my life. I'll find your love in this. I'll feel foundation. I will put my trust in you alone.
foundation that will put my trust in you alone. And now will not be shaken, because I will live my life. I know love is now in foundation. I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to go around. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your arms. Go around me. I will live and I will build my life. I want your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. I will build my life. I find your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and my hands. Show me who you are and fill me with your heart and lead me with your love goes out. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love goes around. Oh, it's the day. Oh, how to put my trust in you. With this my life, I find your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken.
Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ayan, sa mga kasama po natin dito sa loob, sa office, sa pastoral office po. At sa mga kanilang mga tahanan po, na patuloy na sumusubaybay po. Ayan. Every Thursday po, dito po sa Christ-Centered Life City Church po, dito po sa bandang Zamora Street po, Dabsan, Sindala, San Fernando. Tabi po ng Dicer, likod po ng Jollibee. Wala po kayong kaligaw. Ayan. At nanyahan po namin kayo na samahan kami. Ganun din po tuwing Sunday. Ayan. Sa pagsamba po sa ating Panginoon, welcome po ang bawat isa. Ayan. At binabati din po natin naman yung mga kapatid din natin, ng mga kaibigan, nasa ibang bansa po. Ayan, naman pong oras na ngayon ay nandyan, ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So, sa gabi pong ito, ay sama-sama po tayong magbulay ng salita ng ating Panginoon. At may iba po tayo ngayong gabi. So, dito po tayo sa sulat, isa sa mga sulat po ni Apostol Pablo. So before po yon ay mag-pray muna po tayo. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, pinupuri ka po namin. Pinasasalamatan at kinikilala po o Diyos sa iyong kapangyarihan, na iyong presensya sa hapon ito. Nihiling po namin ang patuloy ng patnubay sa pagbubulay po namin ng masalita. Mapagpala po kami o Diyos at maliwanagan, mapalakas o Diyos at mapanariwak ang aming buhay spiritual. Ikaw po ang nais namin maitaas lamang sa gabi po ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sa larangan po ng digmaan, labanan, anumang klaseng labanan po yan, digmaan man, giyera, o sa tinatawag ng sa mga sport, ayan, So bago po dyan sumuong sa aktual na labanan po yan, ay meron po silang ginagawa. Paghahanda, pag-ensayo, kailangan po nila yun sapagkat doon po nakasalalay kung sila ay magtatagumpay. Maaaring sila ay matatalo. Hindi lamang po estratehiya ang kailangan, higit sa lahat po, kung ano yung kagamitan, pandigma ang kanilang gagamitin. Kung malakas yung kagamitan pandigma ng mga kalaban nila, siyempre dapat hihigitan nila yon. Mas malakas ka. So ganun din po sa mga sport, ganun din. So pinag-aaralan, mga galaw, kalaban nila, para alam nila kung paano nila tapatan. At kung mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, hindi lamang po tayo naturing ang mga Kristiyano. Sa Biblia po ay hinalitulad po tayo sa isang sundalo. Yan po ang dapat natin malaman kasi hindi lang ako tayo Kristiyano na sitting pretty, nakaupo na lang gano'n, kikinig. Kaya may mga Kristiyano po na hindi alam yun, kaya kapag dumating sa buhay nila yung yung pagsubok, hindi alam ang gagawin. Kasi ang alam nila, basta Kristiyano lang sila. Na hindi nila alam na ang isang Kristiyano, kung saan ikaw naging Kristiyano, di ba, minsan narinig natin,
isang kapatid natin, ayun, kung sabi niya, kasi nagpapalitan kami ng mensahe. Sabi niya, talagang ganun ang kapag sumunod ka sa Panginoon, sabi niya, hindi madali. No? Kailan siya naglingkod full time kay Lord, doon naman dumating yung pagsubok sa kanilang buhay. So, sa magandang sitwasyon po, kapag tayo nakakaranas ng gano'n, paano natin ito haharapin? Ayan. So, dito po sa banal na kasulatan, sa sulat po ni Apostol Pablo, meron po siyang sinulat dito sa mga, sa mga taga-Efeso. Samahan po ninyo ako dito sa aklat ng mga taga-Efeso. Siguro yan. Sa chapter 6 po, no? Ito, madalas na rin natin itong naririnig. Napapakinggan, nababasa. Dito po mula sa verse 10 po hanggang 18. Ayan. So, babasahin po natin. Sabi dito ni Apostol Pablo bilang pangwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. 11, isuot ninyo ang buong kasukotang pandigma. Ayan, may binigkas dito o pinagit dito si Apostol Pablo na digmaan. Na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. So may mga scheme, mga pamamaraan, no? Ang kaaway. 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. 13, kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. So, binanggit po dito, no, kaya sabi ko kanina, minsan hindi natin expect, biglang may darating sa ating buhay. No? Kaya sabi dito, pagdating ng araw na yun, ang sabi, na sumalakay ang masama. Kung maalala, maputol-pulang po natin ito, no? Kung maalala po natin nung si Lord, no? Nung nag-fasting siya 40 days, 40 nights, ayun, sinamantala ng kaaway. Ganun po ang kaaway, no? Kung kailan makakita siya ng isang pagkakataon, butas, pintuan, na papasukin niya, gagawin po niya yon. So, John sa Matthew 4:4, tinuso niya ang ating Panginoon. So, sumalakay siya, no? Pero hindi siya nagtagumpay. Upang pagkatapos ng labanan, ay matatag pa rin kayong nakatayo. 14, kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang sapatos ng pagiging handa. Isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Yan, isuot ninyo, 15, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. 16, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palasok ng dyablo. 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Then 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So ang laban ng spiritual po, ang pamagat ng ating pag-aaral po sa umagang ito. Sa gabi ito. Nasanay tayo sa umaga kasi Sunday. So may labanan ho, no? Napakaliwanag ho, may labanan, may digmaan. Kaya tayo mga Kristiyano, hindi ho tayo basta pa-simple-simple lang, no? Pa-petik-petik lang, gano'n. No? At ang mahirap po nito, ang mga kaaway po natin na hindi natin nakikita. Saan mang larangan ng
sport, pag may labanan, nakikita physical yung magkatunggali, di ba? Pero tayo pong mga Kristiyano sabi, ito ang mahirap. May kaaway tayo na hindi nakikita. No? Subalit, ang maganda dito, kilala natin. Ayun. Hindi nga natin sila nakikita, pero kilala natin. At pinakilala yun ng salita ng ating Panginoon. Para ho tayong sumusuntok, ika nga sa hangin. Mahirap kaya tayo, no? Sumusuntok tayo na hindi natin nakikita yung sinusuntok natin. Ang kaaway. Kaya ho sa ganitong sitwasyon ho ay kailangan natin ang iba yung paghahanda at ang special na kagamitang pandigma. So himay-may po natin ang mga talata natin binanggit. No? Paano tayo makipagdigma? Yan, bilang isang Kristiyano, bilang sundalo ng ating Panginoon. Paano tayo makipagdigma? Yung mga nasa gera ho yan, ano po ang mga yan? Nag-i-ensayo po ang mga yan. Tinitrain ho nila yan. Hindi ganun kadali. Mahirap. Lalo na yung sumasabak sa kagubatan. Talagang nakapanood na po ako nito. Napakatindi ho. Hirap ang kanilang dinadaan ng training ho. Talaga yung iba talaga umiiyak na. So kailangan ho yun. Kasi hindi biro yung susuungin nilang kaaway. Sabi ko nga, di ba, kapag, lalo na, kapag lumusob ka sa lugar ng mga kaaway na hindi ka familiar, no? Tapos hindi nila nakikita yung kanilang mga kaaway. Minsan mayroon lang basta lalabas ng mga bala, yung tinatawag ng mga sniper, di ba? Hindi nila nakikita. Yun ang mahirap sa mga ganong sundalo ho. So, tayo pong mga mananampalataya, pinapaalahanan po tayo ng salita ng ating Panginoon kung paano po tayo humarap sa ganitong sitwasyon po. So, una, tingnan mo natin, nasabi ho sa verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo. Sabi. And tanong, paano? Bilang dito ni Pablo, yung tibay, magpakatibay. Kasi kung wala ho tayong tibay, hindi ho tayo tatagal. Tulad ng sa physical, no? Kung hindi ho, wala silang tibay at lakas, tatag. Lalo na sa boxing na lang ho, 12 round yun, pag wala silang sapat na lakas, madali ho silang mauubusan ng lakas. Give up, ayan. Hihinga, di ka nga. So ngayon tayong mga mananampalataya po, paano tayo magpapakatibay? Yan ang sabi po ni Apostol Pablo. Kailangan natin ng tibay, tatag, lakas. Paano mangyayari yun? Paano natin huhugutin yun? So una, sabi ko dito, sa pamamagitan ng kalakasan galing sa Panginoon. So meron tayong paghuhugutan ng lakas. Sabi, kalakasan galing sa Panginoon, hindi ho sa sarili nating lakas. Kasi nga ho, hindi na spiritual ho ang labanan. Hindi natin pwede gamitan ng pang-physical na lakas O sandata, ika nga. So, huhugot tayo ng lakas sa Panginoon. Ngayon, paano naman yon gagawin? Paano tayo makakahugot ng lakas sa ating Panginoon? Yan po yung una, no? Tingnan mo na rin ho natin yung pangalawa bago natin tingnan kung paano natin gagawin yan na titibay tayo, lalakas, no? Sa kalakasan mula sa ating Panginoon. Ang pangalawa ho, ang sabi, at sa kanyang dakilang kapangyarihan. So, lakas at kapangyarihan mula sa ating Panginoon. Yun ang kailangan ho natin. So ngayon, mangyayari lang ho yun kung ito po ay ginagawa natin mga mananampalataya. Una, sabi po doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, sabi po doon, may mapapakinabangan sa pagsasanay sa katawan, sa physical. So inilarawan po ni Pablo yung sa physical na pag-ensayo. Yung mga nag-gym, di ba?
yung nga, yung mga sa sport, ayan ho, may ginagawa ho sila, no? May pakinabang ang sabi. Ngunit higit ang pakinabang sa kabanalan sapagkat may pangako hindi lamang sa buhay na ito kundi maging sa buhay na darating. Ano po ibig sabihin ni Pablo dito? Kung yung doon sa pagsasayang sa physical, may kapakinabangan, lalo na ho sa pagsasanay sa spiritual. So paano ho tayo nagsasanay sa ating spiritual? Nakapagbabasa pa ho ba tayo ng salita ng Panginoon? Nakakapagdaan po ba tayo ng oras sa pananalangin? Pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon? Ayun, kailangan po yun. Sinasanay, pinipid natin, pinapalakas ang ating buhay spiritual ho. Ang nakikinabang po dito, yung spiritual nating buhay. Para lumakas, tumibay. Hindi ho po pwede yung, Lord, palakasin mo po ang aking buhay spiritual. Hindi ho magic yan ang ating Panginoon na parang genie na humingi ka ng gano'n instant bibigay niya gano'n. Hindi ho. Andyan ho, tinuturuan tayo ng ating Panginoon. May gagawin ho tayo. Paano ka lalakas? Sa physical lamang. Sabihin mo, gusto kong lumakas, gumanda katawan ko. Hindi ka naman nag-exercise ng gym. Hindi mo po pwedeng hangin papasok sa katawan natin at lala yung katawan. Ganon din ho sa spiritual. May gagawin ho tayo. Magsanay ho tayo para patibayin, palakasin ang ating buhay spiritual. Ayun ho. Yun po ang nakita kong dalawang napakahalaga. Yung salita ng Diyos at yung pananalangin ho. Sabi nga, na ito, na alam na rin ho natin, nadinig natin. Yung salita ng Diyos, ito yung pagkain natin. No? At yung panalangin, ito yung breath ho natin, hininga. Sabi nga, subukan mo huwag kumain. Lulusog ho ba tayo? Lalakas? Hindi. Manghihina ho tayo. Subukan natin na huwag huminga. Napakahalaga po ng paghinga. Subukan natin huwag maglaan ng panalangin ho sa buhay natin. Sa napapabayaan po natin yung dalawang ito. Kala natin, sapat na yung, okay, nagpagbasa ako. Actually, hindi lang ako basa ang nais ng Panginoon tinuturo sa atin. Pagbulay-bulayan. Sabi ito sa Joshua. Diba, pagbulay, araw at gabi. Magtutuloy po natin yon upang magtatagumpay ka. Sabi ito. Taon niya, no? At pangalawa, sabi ho, eto ho, doon sa 2 Timothy din ho, chapter 2, verse 4, eto ho, ang sangkawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Sangkawal daw po ay hindi dapat makialam. Baka yung walang bagay na walang kinalaman doon sa katatayuan mo. Bilang mga sundalo, di ba? Yung mga literal na mga sundalo, may mga don'ts and don'ts yan na pinagbabawalan na hindi sila pwedeng, yung, alam naman natin, iba nasasangkot, di ba? Sa katiwalian o sa iba, sa kriminalidad. So, hindi naman yung gawain ng isang kawal. So, dahil natin spiritual, bilang mga sundalo, kawal ng ating Panginoon, ang sabi doon, huwag tayong makialam, hindi tayo dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan. So tayo na po ang nakakaalam nun kung ano yung mga walang kaugnayan, yung mga hindi naman kailangan na makakaapekto. Imbes na lalakas tayo, ihina lang po tayo. Marami kong sa panahon natin ngayon, no? Hindi natin napapansin, akala natin normal lang, trend, no? Pero hindi natin alam, nagiging kaagaw na yon na dapat na ginagawa natin para sa ating spiritual. Paano ho tayo lalakas ng titipay? Kung mas marami ang oras at panahon natin sa ibang mga bagay na walang kinalaman sa pagiging kawal naman. Hindi naman tayo makikinabang. Ang nakikinabang lang yung laman,
yung nasa ng laman ho natin. Akala ko kasi natin yung nasa ng laman na sinasabi, yun doon sa Galatian eh. Tuwali ho, marami lang doon. At iba pang, tulad dito ang sabi. Hindi lang talaga inisa-isa ho. Marami ho. Mas na akong, ito, no. Sabi ko minsan na, anumang bagay na nakaka-agaw doon sa dapat gagawin natin para sa, sabihin natin sa ating spiritual, yun, hinahatak tayo ng laman para huwag natin gawin yun at ito ang gawin natin. So, magbigay tayo ng halimbawa. Doon wala naman pong masama doon. Kaya ang masama lamang ho dito, kung titignan ho natin, yung inaagaw yung oras natin eh. Para sana maglaan tayo ng oras, yun nga, sa pagbabasa, sa pananalangin, tapos ito aagawin nitong kabila. Halimbawa na lamang po, yung kutsilyo, yung tabak ho. Wala akong masama dyan. Kaya lang, nagiging masama lang ho yan kung ito ay nagagamit sa masama nga. Pero naging mabuti ito kung gagamitin sa mabuti. Ganun din naman ho. Hindi natin ho minamasama yung mga panoorin, yung mga ibang libangan, yung mga mga gadget. Wala pong masama diyan. Kailangan, yun nga sinasabi. Sumasama lang ho yan kung iyan ay nagagamit sa hindi maganda. Ano po ibig sabihin? Yung nga ho, best na minsan magbasa tayo, dahil tayo mas maraming oras sa salita ng Diyos, sa pananalangin, mas marami ang oras natin dito. Tapos gusto natin lumakas, tumibay ang ating buhay spiritual, paano mangyayari yon? Ang lumalakas lang, yung nasa natin, ang katawan ng laman. So, inuulit po natin, hindi ho natin na masama yun. Kaya ilagay ho natin sa ayos, sa tama. So, pag walang kinalaman ho sa mga walang kaugnayan sa pagiging kawal, kaya kailangan maging ano tayo dito alerto nga. Gising lagi. Kala natin minsan hindi natin alam, nililigaw lang ho tayo ng kaaway. Kala natin tama, mali pala. So yun po yung una, kailangan magpakatibay ho tayo. Yung ugnayan natin sa ibang salita, sa pamagitan ng pakikiisa ninyo sa Panginoon ang sabi. So ibig sabihin yung relasyon, ugnayan natin sa ating Panginoon, pagbutihin ho natin. Sa yung regular po natin ugnayan sa Kanya. Dahil ang sabi ko dito, doon tayo kukuha ng kalakasan at sa Kanyang kapangyarihan. Bakit? Kasi yung kapangyarihan physical, hindi ko natin pwedeng gamitin kung nga ito. Ito sa susunod, binanggit ko dito, no? Na hindi tao, hindi sa laman ang ating pagbaka. Then, pangalawa, sabi dito, ayun. Sa verse 11 hanggang 13 po, makita mo natin dito, dalawang beses po na binanggit dito na isuot. Ayan. Dito ho, makita natin na kinuha ni Apostol Pablo yung larawan ng isang sundalo. Yung sundalo po noon, sa lumang panahon. No, sabi natin Roman soldier po. Yun ang kinuha niyang halimbawa sa binanggit ho niya ditong mga dapat isuot ng mga mananampalataya. Sabi, isuot ninyo ang buong kasuotang pagdigma. So may ibinigay ang Diyos na kumpletong kasuotang pagdigma. Sa isang sundalo na sasabak sa giyera, kailangan ano po yan, kumpleto sa kagamitang pagdigma. Kailangan ho lahat yan Ultimo nga ho minsan, pagkain may baon sila. Kailangan ho yun. Kaya nga yung mga dayuhang sundalo dito, tinuturuan silang yung sa jungle, kasi hindi sila marunong paano sila mag-survive pag nasa kagubatan na sila. Paano sila magsalba. No?
yung pagkain na nakakain nila kapag ando sila sa kampo nila, ay hindi na nila makakain kapag sila ay nandito na sa sa kagubatan. Kaya gusto nila matuto ng ganong pamamaraan. So ganun din ho, sa spiritual may binigay ang Panginoon ng kasuotan na pandigma na dapat isa man dito ay huwag mawala. Kailan yung binigay na yon, kung ilan yon, ay kailan ang taglay-taglay ho natin. Ano yun? Pasinin ho natin. Ito ho, ilang beses na rin nabasa ito, kailan itong huling binulay ho natin. May napansin ho ako dito eh. Ito ho ang napansin ko dito mula sa talatang 11. So, isa-isahin ho natin, no? Ano yung mga kasuot ang pagdigma na yon? Sa doon, isuot ninyo ang kasuot ang pandigma na kaloob ng Diyos. So, bigay ito ng Diyos, no? Upang mapaglabanan nyo ang mga pakana ng dyablo. So, may mga pakana, may mga gawa, may mga pamamaraan, ang kaaway. Tingnan mo niyo ang ating Panginoon Kristo, hindi niya hindi naligtas kay dyablo. Kaya hindi nga lang ho siya nagtagumpay, no? Tayo pa kaya na mga tagasunod ng ating Panginoon. So, tandaan mo natin, may pakana ang kaaway. May plano ho siya. Ayan. Then sa verse 14, isa-isahin mo natin kung ano yung mga kaloob na yun ng Diyos sa atin ng mga kasuot at pagdigma. Ito ho ang napansin ko. Sa verse 14, baba muna tayo, tingnan natin yung mga kasuotan na yun. Sabi, kaya't maging handa kayo. Kailangan, yung paghahanda ho, hindi ho yung paminsan-minsan. Lagi ho ito. Kasi anytime ang kaaway, siguro na-experience na ho natin bawat isa sa atin, no? Na ang kaaway, na ay siyang sitwasyon, tapos ito na naman, biglang naging magulo. No? Ganun po ang kaaway. Sabi doon, maging handa kayo. Sabi doon, ito, una, ibigkis ninyo sa baywang ang sinturon ng katotohanan. Una ho, ibigkis daw. Sa mga sanggol, binibigkis ang di ba? Bigkis dito sa baywang po, sinturon. So, picture ho natin yung ginamit na sundalo ni Apostol Pablo na centurion, yun na lang, centurion. No? So, nakakita na ho tayo nito, no, sa mga napapanood natin. Talagang kumpleto ho sila ng kasuotan. So, ang sabi, iano daw ho natin, ibigkis, itali, sinturon, yung sinturon ng katotohanan. Kaya alam natin tayuan yung katotohanan sa ating buhay. Ano yung tama? At alam natin sa panahon natin ngayon, walang samang pangatayliyon o pananampalataya na magsasabing mali sila. Lahat tama. Pero lagi natin sinasabi, ay, alam mo, ako kahapon, sinabi ko nga, kahit ako hindi ko masasabing tama ako. Hanggat hindi ko sinusunod o dinidependihan yung salita ng ating Panginoon. Hindi lang na dapat na ang isang tao, sabihin natin, ang isang reliyon, tama, nagtuturo ng tama. So, hindi lang na ang isang tao andon siya kaanib siya doon sa nagtuturo ng tama. Ang tanong, yung katotohanan kaya, nakikita naman kaya sa kanya. Iba ho yun. Iba kasi, akala nila, kapag sila ay nasa tama, tama na sila. Hindi kailangan ho makita yung katotohanan pa rin sa atin. Hindi lang ho tayo nasa katotohanan, kundi yung katotohanan ay nakikita sa atin. Kaya yung ibigkis mo natin yung katotohanan. So, sabi mo ng banal na kasulatan, walang ibang katotohanan. John 17, ang salita mo'y katotohanan. Sabi ko, kapag gaano man kaganda ang sinasabi ng iba, kung hindi batay sa salita ng ating Panginoon, hindi po tama. Dahil isa na po ang katotohanan, ang salita ng ating Panginoon. So, kailangan ho, alam ho natin yan na tayo natindigan.
Ang tanong ho naman ho doon diba, pag nakaka-encounter tayo ng ibang mga pananampalataya, alam natin idepensa sa salvation na lamang ho. Alam natin may iba't mga katuruan tungkol sa kaligtasan, ang iba. No? Yan na lamang ho, sabi nila, ang maliligtas lang ay yung kaanib. Pag hindi ka kaanib, hindi ka ligtas. Ang tanong, sabi ko nga gano'n, niliwanag ko nung nagturo ko sa Bible study. Ang tanong, okay, tama yun, sabi ng Bible, ang liligtas ng Panginoon yung nasa kawan lang niya. Ang tanong doon, paano mapapabilang sa iglesia o sa kawan ang isang tao? Ganyan. Kasi paano ililigtas ng Panginoon kung hindi siya mapapabilang? Ang tanong, paano siya mapapabilang sa kawan? Hindi naman aliwanag ko ng sinabi ng Banal na Kasulatan na maging ang mga alagad ng ating Panginoon na hindi nila hinihikayat na sumama sila sa kanila para maligtas. Hindi ho ganun pangangaral ng mga alagad. Wala akong nabasa ang gano'n na kahit na si Apostol Pablo na lamang ho, nung nakita ko ho ang kanyang pangangaral, paano siya mangaral. Bagkus ang ginagawa niya, sabi ko, inaakay niya ang tao, tinuturo ang Panginoong Kristo. Hindi niya inaakay na sumama sila sa kanilang grupo para maligtas. Hindi ho ganun pangangaral ni Pablo. Kaya sabi niya, si Kristo ang pinangangaral namin, hindi ang aming sarili. Sabi ko nga, kapag ang samahang pangreliyon, ang pinangangaral ay yung samahan mismo nila o siya mismo na leader, huwag ko natin paniwalaan na sabi sa kanila. Dahil hindi ganon ang pinangaral ng mga alagad. So, yung katotohanan, kailangan alam mo natin na idepensa kapag naka-encounter po tayo ng ibang mga pananampalataya na ang pagbabatayan lang ho natin dito, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Hindi ho tayo mahihirapan. At ang tinatayuan natin ang salita ng ating Panginoon, hindi ho tayo mahihirapan na sagutin kung ano man ang kanilang paniniwala. So kailangan ho lagi nating bigkis sa ating baywang yung sinturo ng katotohanan. Huwag ho nating tanggalin, ika nga. So ibigkis ang sabi, no? Sa pangalawa naman, sa verse 14 doon, ang sabi doon, at isuot sa dibdib. Yung una, ibigkis. Isa, isuot. So talagang kailangan, taglay-taglay ho natin. Isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Yung protection ho yun. Sa sundalo, yan po, mayroon siyang protection. Di ho ba dito? May bakal ho yun. Anong pinapakita, pinoproteksyonan sa atin dito? Yung puso po natin. Minsan, madalas, isa ito sa mga tinitira ho ng kaaway. Sabi ng Kasulatan, kung ano ang lumalabas sa ating bibig, yun ang laman ng ating puso, dibdib. Sabi nga, hindi na kailangan na tingnan pa yung tangke ng tubig para malaman kung marumi. Buksan mo lang yung gripo. So, ganun din ho sa atin. Kaya kailangan, ingatan mo natin, proteksyon na natin, kailangan na lumalakad ho tayo sa katwiran. Katwiran hindi sa ating sarili, kundi sa katwiran ng ating Panginoon. So, isuot ho natin, sabi. Then sa next, sa verse 15, ito din po, sabi, isuot. Alin, yung sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng kapayapaan. Doon sa Romans, may binanggit ho doon na naalala ko tuloy yung isang sinabi ng isang pastor di mangangaral. Kahit na yung mga kuko mo sa paa ay kangay hindi maganda, maganda yan sa tingin ng Panginoon basta kung ang dala niyan ay mabuting balita na pinangangaral. Sabi, di ba sinabi doon, napakaganda tignan ang mga paang nagdadala ng mabuting balita. So, sabi isuot natin yung sapatos na pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita. So, kailangan isinishare din mo natin, handa po tayo na ibahagi sa iba, no, yung salita ng ating Panginoon sapagkat ito yung
makipag-reconcile sa tao at sa Diyos. Dito malalaman. Kahit tayo, dito natin nalaman. Di ba? Sabi ng panagsulatan, dati tayo kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon ay tayo naging kaibigan na niya. Paano natin nalaman yun? Kung walang nangaral sa atin o hindi natin narinig ang salita ng ating Panginoon. So, kailangan handa ho tayo na ipangaral o yung handa ho tayo sa pangangaral ng mabuting balita. Share ho natin tulad ni Pablo sa Romans chapter 1, no? Sabi hindi niya kinakahiya ang mabuting balita. May tungkol siyang ipangaral ito sa mga Griego, sabi doon sa iba pang mga tao. So wag ho nating ikahiya na i-share ko ito. Isa pa may hindi ganun kadali, no? Sa mahirap, iniisip na kasi natin agad, baka po ang sabihin sa atin, gano'n, no? Kapag yun ang pinansin ho natin, mahadlangan na ho tayo eh. Kasi iniisip natin yung sarili natin. Mapapahiya tayo, gano'n, kung anong sasabihin sa atin. So, nahadlangan na ho yung pag-share natin ng salita ng ating Panginoon. So, kailangan ho yun, handa ho tayo, isuot ho natin yun. Then sa pang-apat, sa verse 16, ayan, ito naman sabi, gawin, kung mapapansin natin din talagang, hindi lang ho natin dapat, nakikita sa atin talagang dapat gawin mo natin. Kaya nga sabi, sa pandigma, sabi nga, gaano mga kalakas ang isang kagamitang pagdigma, kung hindi naman ginagamit yan, wala rin. Kailang ginagamit sa kaaway. So, kaya sabi, gawing panangga ang pananampalataya. Ito yung kalasag ng pananalig kay Kristo. Ano po ito? Ito yung Bible class, may bilog, may pahaba. Shield yun, no? Makita ko natin, nakapanood na dito mga kaaway, nagpakawala ng mga ng mga araw. Kasi yun ang sabi din dito no? Bilang panangga, basahin nga natin yan, sabi. Lagi niyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Tignan ho ninyo, no? Hindi lang basta palaso, kundi nagliliyab. Nakakita na ako dito, mga kaaway, nagpakawala ng marami sabay-sabay na yung kabilang panig ng mga araw. No? Then ang ginawa ng kabila, ang ginawa nila yung shield nga, pinagdikit-dikit nilang ganon. Para hindi sanggain yung mga panang bababa sa kanila. Ganon ho ang tinuturing ho dito ni Pablo bilang panangga. Yung pananalig kay Kristo, ito yung panangga ho natin sa mga nagliliyaw na palaso po ng kaaway. Nagbibigyan ng proteksyon sa atin para yung mga nagliliyab na palaso ng kaaway ay hindi tatama o tatagos po sa atin. Yung pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Then, pang-lima, sa verse 17. Ayan. 17. Ito, binanggit ulit din dito. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. So, helmet naman ho, lalo na sa mga nagmumotor. Yung nagmumotor ho yan, di ba? Kanina lang may nakita akong pinara nung truck yung Corsair. Pinatabi kasi wala siyang helmet, sinuli. So, bakit ho? Kasi napakahalaga po nun. Pinoproteksyon na po nun. Pag ang isang nagmumotor ng aksidente, ang unang nadadali, napakadelikado yung ulo. Di baling, sabi nga na, di baling mapilayan ka, pag ang ulo ang nadali, napakadelikado. So, ganun din po sa spiritual, yung helmet ng kaligtasan, ingatan po natin, proteksyonan, yung ulo. Isa kung anong mga pinapapasok ng kaaway, mga sari-saring negatibo, karamihan, dali Sabi nga, ito yung playground ng kaaway. Madali. Isip Sabihin mo lang na andun ka sa isang lugar, dali, andun ka na Isipin mo lang ng ganito, ganun. Isipin mong gusto. Isipin mo malungkot ka, lulungkot ka. Isipin mo lang na
Masaya ka, sasaya ka. Ganun ho, ang isip ka, kabilis. Lalo pa kung ang kaaway, kung ano-ano mga pinapasok sa ating isip. No? Sabi nga, alam naman ho natin mabuti at masama yun. Hindi ho natin maitatanggi na talagang dumarating po sa atin yan. Maali-aligid sa ating isipan yan. Mga negatibo, mga pangit. Minsan mga imahinasyon, no? Mga malaswa, andyan, kasama ho yan. Pero alam mo natin yan, dapat hindi natin hinahayaan na tuluyang pumasok sa ating isipan po yan. Sabi nga, pwedeng umaligid yan, pero buliwan po natin. Pag alam natin na masama, hindi galing sa ating Panginoon po yan. Dahil ang perfecto at ganap ang sabi ay nagmumulat sa langit. So, yung helmet ng kaligtasan. So, ingatan mo natin yung kaligtasan na natanggap po natin sa ating Panginoon. Kahapon ito yung senior ko sa sa De La Paz. Paano nating pinapahalagahan yung napakadakilang kaligtasan sa Hebreo chapter 2 po. Paano po natin iniingatan ito, pinapahalagahan sa ating buhay. So isuot po natin yung helmet, no, protection din ho dyan. So makita ho natin dito, yung 5 ho, kasi anim po ito eh. Yung 5, nakita ko dito, mga ano po ito eh, mga ang tawag dito. Itong 5 kagamitan pagdigma pong ito, pang ofensiba. Ofensiba. Tama. Pagdepensa. Pandepensa pala, pang protection yun. At ito pong panghuli, ito po yung pang-opensa natin. Pang-laban. Tama. Yung 5 nabanggit natin, pang-protection po sa atin yan eh. Ayun, itong panghuli, ito yung gamitin natin para panlaban naman. Ayan. Sa verse 17, sabi dito, ito ho, yung kasunod nung kanina yung helmet, sabi, at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Alam po ba natin paano natin gamitin ang tabak? Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, tulad sa salita ng Panginoon ay higit na matalas kaysa sa talim na magkabila. Tabak na magkabila ay talim. No? So, sword, tabak. Sa tanong bilang mga Kristiyano, alam mo ba natin gamitin yung tabak na yon? Katulad ng ginawa ng ating Panginoon Kristo, dyan Matthew chapter 4, di po ba? Ganun niya kinalaban, sinalangsang ang diablo, word. Alam mo natin ang pangyari natin dito ang isa na senior, no? Yung Matthew 4. So, tayo po, alam mo ba natin paano gamitin yung tabak na yun? Salita ng ating Panginoon sabi. Ang salita ng Diyos. Yung tabak. Kaya nga ho, napakahalaga na hindi lang ho tayo basta nakikinig yung Sunday, yung ganitong pagkakataon. Kaya yung sandatang yun, alam natin kung paano gamitin. Mahirap yung sundalo ka, yung hawak ng sundalo, hindi mo alam ano, gamitin, paputukin man. Di ba? Ang hirap nun. Kaya yung iba, di ba, tinuturan, hindi lang basta kung paano paputukin, kundi yung disassemble, saka mag-assemble, di ba? Tinuturuan sila. Lalo na yung kung paano gamitin. Napakalakas, napakaganda ng sandata mo pero hindi mo alam kung paano gamitin. Ang hirap nun bilang sundalo. So ganoon din po tayong mga Kristiyano, mga kawan ng ating Panginoon, alam mo natin dapat paano gamitin ang salita ng ating Panginoon. Gamitin natin ito sa kaaway, hindi sa ating pong kapwa. So yun po yung 7 kaloob ng Diyos na kagamitang pagdigma. Then sa verse 12, sa pangatlo, ito ho yun. May mga kalaban ho tayong di nakikita. Kaya binigyan na tayo ng kaloob na pandigma, kagamitang pagdigma ng ating Panginoon. Para ito ang gagamitin natin sa mga kaaway na ito na hindi nakikita. Sa verse 12, balik po tayo doon. Sabi doon,
Sapagkat hindi tayo nakipaglaban sa mga tao. Ayan. Katabi ko natin, hindi ko yan kaaway natin. Kung mayroong nagkakaroon sa tayo ng iringan o hindi pagkakaintindihan, kaaway, ganon, hindi ko may espiritu na nasa likod mo niyan. May gumagalaw ka nga. Sa mga nangyayari sa physical, may spiritual hope na nasa likod mo niyan. Then, una sabi ho doon sa verse 12, so tandaan natin, hindi laban sa tao, sa laman, ano, yung pakipagdigma natin. Kaya hindi ho yung mga kasama natin sa bahay ang mga kaaway din natin, no? Hindi yon. Kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, sabi doon. Mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. So, hindi nga natin nakikita ang mga kaaway na ito. Mga pinuno, may ibang sabi nga niya, narinig ko kay Pastor O, para mga may kanya-kanya silang rangko. Tama din naman kasi ako, unbeliever pa naman ako noon, nung naging Kristiyano na ako, binalikan ko yung pangyayari yun. Tama nga naman. Kasi, eto, binalikan ko yung nangyari sa kapatid namin noon, yung bunso ng lalaki. Kasi pinakialaman yung sasabungin ng tatay namin. Nagalit tatay namin. Tapos, sa galit, napagalitan na palo. So, nasyak. Bata pa kasi niya, nasyak siya, natulala. So, para matumawag sila ng yung mga albularyo, yung mga minsan nangingisay, nagboboses bata, sinasanibay daw si santo nila, no? Hindi natin santo nila. Minsan hingi pa ng kente. So walang nangyari. So sila ng uling manggagamot, mga wakwak, Dr. Wakwak, albularyo. So pinag-aaralan ko, sabi nung unang tinawagan na gumagamot sa kapatid namin, sabihin niyo wala ako, sabi niya. Kung tinanong ako, doon sa pangalawang tinawag ng albularyo. So, ibig sabihin, ba't nalaman na nagpatawag? At ba't ganon ang sinasabi niya, huwag sabihin doon sa tinawag namin ulit. So nagkakaalaman din po pala sila, kahit hindi sila nagkikita. Tapos sabi naman itong pangalawang tinawagan na albularyo, nagpasarin siya. Nung andun na sa bahay namin, wala na yung baga, umalis muna siya. Bakit? Yung pagsasalita niya ay parinig laban doon sa una. Hindi naman sila nakita. Nasabi nitong una, kami, ang sabi niya, malayo pa kami, nagbabato na raw sila ng hangin para pauna, ika nga. Siguro, doon sa kanilang pupuntahang lugar. So nakita ko doon, tama nga naman, may mga ranggo ang mga to. Na kapag yung una, na albularyo, kaya man nakikita natin mga sinasanibang sinasanipan, sila rin ho ang may doon, kagagawan. Na kapag itong halimbawa itong tao, sinaniban ng itong spirito, at ito, albularyo ito, tatawagin para palayasin yung sumanib doon. Kapag yung sumanib doon na nagpapahirap na manggagamot din, ay mas mababa ang kanyang rangko kaysa doon sa nagpapalayas. Mag-give up po daw yun. Lalayas. Pero kung mas mataas ang rangko nito at mababa ang rangko nito magpapalayas, hindi lalayas ito. Ito ang give up. Doon ko po napagtanto na totoo pala. Kaya ito yung spiritualidad, totoo po, ng mga namamayani dito. Nagkakaalaman din po sila. Siguro, hindi na rin huling din sa atin yung mga nakikita natin nag-ooperang wala namang kagamitan. Kamay lang, di ho ba? Yung faith healer. Fake healer. So pinag-aaralan po nila yan. O akit sila sa bundok, ganyan. Kaya po sila mga school din po.
Yung mga spiritista, yan, yung mga mananawas, may spirit pong nasa likod ng mga yan. Pero hindi ho sila mismo yung mga taong physical ang nagiging kaaway, kundi yung spirito na nasa likod ho nila. Yun. In-expose po yun eh. Nung isang dating spiritista din, expose ko paano nila ginagawa. So, ahaba po tayo kung ano pa natin, de-demonstrate natin dito. Meron silang mga ginagawa. So, yun po, talagang, ano po, tama ho sinasabi ng banal na kasulatan na itong mga kalaban na hindi nakikita, mga pinuno ho yan, nagipana. Ito yung mga inakay ni Satanas na maanghel. Dito sila nagkakalat ng lagi. Yung, kaya nga yung minsan sinasabi nilang si ganito, sinaniban, o minsan yung iba, Kapampangan, may katisod siya, nakatagpo siya, yung mga nuno, sinasabi nila. At saka ho yung mga sinasabi nilang spirito ng mga mahal natin sa buhay. Actually, hindi ho sila yon. Hindi ho sila yung mga mahal natin sa buhay. Yan ho ay pwedeng duplikahin o gayahin ng kaaway. Bakit? Kasi ang sabi ho ng banal na kasulatan, hindi dapat pagtakhan si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng liwanag, ng kaliwanagan. O, pwede niyang gayahin yung anghel ang sabi ng liwanag. Bakit? Kasi dati siyang anghel nga ng liwanag eh. Hindi katakatakaw, hindi dapat pagtakhan, sabi ni Pablo, kung magkukunwari siya din ng ganon. E gano'n pa kaya yung mga mahal natin sa buhay na mayapa na sinasabi na si ganito, nakita natin. Actually, mga spirito po yan. Nangyari po yan bago akong Kristiyano. Ako lang mag-isang natulog sa bahay ng lolo namin kasi kamamatay lang. Galing ako sa bahay kong study, gabi na akong umuwi. Abay, nung nakahiga na ako, doon sa sabi namin ko, yung bangko, lakas ng ano. Lumabas ako, wala naman. Tahimik, pumasok ako, umbisa na naman. Ano? So, yan po mga spiritual na kaaway na hindi nakikita. Kaya ang magagamit lamang ho natin na mga sandata diyan, itong mga kaloob ng Diyos po sa atin. Hindi ho po pwede yung mga physical na kaaway na ginagawa ng iba na krus na kahoy, ginaganyan. O sa kaya musik-wisik, hindi ho, tatawa na lang ho ng kaaway. Kaya minsan makita na, nakapanood tayo. Totoo po yun. May napanood po kami minsan eh. Na-expose din. Kala nila yung mga source na tinatawag, fake din ho yun. May napanood ho kami eh. Na-expose din ho yun eh. Movie siya eh. Kala natin yung yung kama na gumagalaw na gano'n kapag ginaganyan siya, winiwisikan at inaano yung krus na kahoy. Tapos yung nakahiga, yung ano niya, biglang gagalaw na mabilis, aangat. Na-expose ho, meron pala silang pinipindot doon, parang makina para gano'n mangyari. So kita nyo yung kalokohan, no? Yan yung lahat ay spiritualidad po yun. So, kailangan ho maging ano tayo. Alam naman ho natin ang kaaway, sabi, may pakay ho siya dito. Isa John 10:10 sabi, kaya lamang na pumarito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at manira. Yan ho ang pakay niya. So, kung may pakay ho siya, dapat alam natin kung paano natin ito kaharapin. No? Alam natin mga dapat ho natin gawin. Sabi ho doon sa 1 Peter chapter 5 verse 8, ginamit ni Pablo, kumanda kayo at magbantay. Kumanda at magbantay. Di lamang ho minsanan, kundi palagi, ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Alam po nyo, ang kaaway, walang pinipiling lugar po yan, kahit saan lugar. Mahanap po yan ng masisila para bibiktamahin niya, mahulog sa kanyang trap. Kaya kung hindi ho natin alam ang ating gagawin, tayo po ang unang masisila ng leon. Parang leon ang sabi. Mga leon, ano din ho, matalino ho yan. Alam nila kung sino ang kanilang bibiktimahin, yung kaya nila.
na madaling biktimahin at silain. Kaya magbantay ang sabi at humanda. Yung Diablo na kaaway natin, umaato-atungan, maliligid. Then ngayon, ito maganda sa James 4:7. Kailan ito. Kaya nga sabi, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. So, napakalaga ho na yung buhay po natin under ng sakop sa ating Panginoon. Sabihin nasa ano niya tayo. Ano ba tawag doon? Kumbaga sa Pangulo. Sakop, yun. Nasa sakop niya tayo. Labanan ninyo yung Diablo at lalayuan niya tayo. Tingnan ninyo yung naalala ko lang tuloy. Tapos. Napakahalaga yung sakop tayo ng Diyos. Ibig sabihin yung may connection tayo. Ayan. Yung doon sa Book of Acts, di ba, sina Pablo nagpapalaya sila. No? May pinalaya sila sa mga espiritu sa isang bata. Nakita ito na anak ni Esquiva. Gusto nilang maging ganon. Naglakas loob sila, pinangahasan nila. Sabi na, sa pangalan ni Jesucristo na pinapangaral ni Pablo, lumayas ka. Hindi sila pinansin ng masamang espiritu. Tapos binuwertahan sila, sabi doon. Bakit? Kilala din ng Diablo kung sino ang nagpapalayas sa kanila. Kapag ang sino nagpapalayas walang connection sa ating Panginoon, ganun ang mangyayari. Walang connection yung mga anak na Esquiva sa ating Panginoon. Kaya yun, binalingan niya sila. Nagutay-gutay ang sabi, bandang damit. Tayo po, yun napakahalaga. No? Sakop tayo, naka-under tayo ng ating Panginoon. Kaya may authority po tayo na gamitin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, ng ating Diyos. Baging si David, ito, naalala ko din, nung labanan si Goliath, di ba? Di ba magbihasa siya doon sa pagtirador, pero hindi doon siya nanganang, ginamit lang niya yun, pero sabi niya, lalabanan kita sa pangalan ng Diyos. Hindi niya sinabing lalabanan kita kasi magaling ako. Hindi. So, panghali po, kailangan nating magpakatibay at magpakalakas sa Panginoon upang makatagal tayo sa labanan at matatag na nakatayo pa rin. Yan po mahalaga. Hindi pagkatapos nating lumaban, hapong-hapo tayo at pinahina. Sabi dito, matatag pa rin po tayo. Sabi din mo doon sa kanina sa Ephesians chapter 6. Matatag pa rin tayong nakatayo sa atin. Amen. So tayo po yung salamat po aming dakilang Diyos. Kumpleto o Diyos ang iyong salita. Lahat, Panginoon, ay matatagpuan dito ang mga kinakaharap namin sa buhay. O Diyos, kung kami ay nakakaranas sa kalungkutan, mayroon ang salita mo po natutugon dito. Sa sakit ng karamdaman, meron din po ang salita mo, Panginoon, na tutugon po dito. Lahat, Panginoon, kumpleto, ano po mga nararanasan namin sa buhay na hindi maganda. Andito lahat sa iyong salita. Parapat lamang po, Panginoon, na pangatawanan po namin, tindigan, o Diyos panghawakan. Tulad sinabi po, na gamitin namin ang tabak ng Espiritu at yung iba pa pong mga kagamitang kaloob po na pantigma. Kailangan isuot po namin ang lahat ng ito, Panginoon, na walang mamis o magkulang isa man sa mga ito sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, at ang pinakmuli sinabi po, Panginoon, ang lahat ay gawin namin ito sa pamagitan ng panalangin. Purihin ka po aming Panginoon sapagkat na hindi kami nakipaglaban sa aming sarili ng O Diyos, kundi sabihin po, pinapagtagumpayan na ng aming Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya higit pa kami sa mananagumpay. Salamat po, Panginoon, kasama ka namin palagi. Sino ang laban sa amin? Sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, Ama, sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen.